ang nakaraan. Tumayo ka dyan! Nag-aalangang tumayo ako, kinakabahan sa pwedeng mangyari. Hinawakan niya ako sa leeg at kinaladkad palabas. Tingnan natin kung papalag ang kaibigan mo kapag wasak ng pungo mo. Nung nakarating na kami sa kubo, tinadyakan ng isang miyembro ang pinto nito. Pare, nandito ang kaibigan mo sa amin. Kung ayaw mong pasabugin namin ang bungo niya, lumabas ka! Pero walang Meg silang nakita. Alam ko kung saan siya nagtatago. Sa butas ng ilalim ng papag. Ang tanging nakita lang namin ay isang bahagi ng dingding ng kubo na nakabukas na tila dinaanan ng tao. Ako man ay nagtaka kung paano nabuksan iyon. Hindi ko akalain. Naisip ko tuloy na baka tumakas ka si Meg at dumaan sa butas na iyon. Dali-daling tumakbo ang isang miyembro ng sindikato. Dumaan din sa nakabukas na dingding. Mabilis ang takbo niya palabas. Hinabol si Meg habang ang isang kasamay na natili sa loob ng kubo. Patuloy ang paghawak sa leg ko at ang pagtutok ng kanyang baril sa ulo ko. At maya-maya lang ay narinig namin ang malakas na sigaw ng kanyang kasama. Kitang-kita ko ang bigla niyang pagkawala na tila bumagsak sa isang malalim na butas sa lupang kanyang tinatapakan. At habang nasa ganun kaming pagkagulat, bigla ko namang narinig ang pagkasa ng gatilyo ng baril ng miyembro ng sindikato. Handang iputok ang kanyang baril sa ulo ko. Sa bilis ng pangyayari, wala na akong nagawa kundi ang pumikit. Inihanda ang sarili sa natipintong kamatayan ko. Ang pagpapatuloy. Nung iminulat ko mga mata ko, nakita ko ang miyembro ng sindikato na nakahandusay sa sahig sa tabi ko. Nababalot sa dugo ang kanyang ulo. Sa sobrang pagkabigla ko, napatitig na lang ako sa kanya. Nagtatago lang pala si Meg sa pinagtaguan namin noong una at sinadya niyang buksan ang dingding ng kubo para malito ang mga kalaban. Ayaw kong pumatay ng tao. Pero mas lalong ayaw ko namang mamatay. Sabay dampot sa bangkay. Kinarga sa kanyang mga bisig at tinungo ang kinababagsakan ng kanyang kasama. Sumunod ako sa kanya at doon ko nakita ang patibong kung saan bumagsak ang naunang miyembro ng sindikato. Nagkalasog-lasog ang kanyang katawan na kagaya ng nangyari sa baboy Ramon na nahuli niya. Halos hindi ko na nga kayang tingnan ang kinasapitan niya. Doon na rin inilaglag ni Meg ang nabaril na kasama. Uy, mag-iingat ka! Kapag may nakita kang punong may marka na katulad niyan o tapas sa gilid, yan, katulad niyan. Katulad niyan. Yan ang palatandaan na may bitag na malapit. Kaya mag-iingat ka. Ang sabi niya sa akin nang mailaglag na ang bangkay sa butas. Napansin kong matigas ang kanyang boses na tila galit. At bigla siyang tumalikod. Nagmamadaling tinumbok ang talon. Teka, saan ka pupunta? Ang tanong ko sa kanya, pero hindi niya ako sinagot. Ano ba, Meg? Saan ka pupunta? Ang sigaw ko. At dahil hindi niya ako pinansin, sinundan ko na lang siya. Umakyat naman siya sa tuktok ng isang malaking bato sa gilid ng talon. Umupo siya patalikod sa akin. Hinugot ang plauto sa kanyang bulsa at pinatugtog ang kantang paborito niya. Ang A Time for Us. At doon ko naiisip na maaaring nasaktan ko siya. Meg, patawarin mo ako ah. Sorry, hindi ako nakapagpaalam na aalis ako. Kaya sorry na. Hindi ko na ulitin yun. Magpapaalam na ako sa susunod, Meg. Kaya, Meg, sorry. Sorry na. Dahil hindi pa rin niya ako pinapansin, naupo na lang ako sa paanan ng bato kung saan siya tumutugtog ng plauta.
Pagkatapos ng may halos 30 minutos, bumaba rin siya. Diretsong naglakad patungo sa kubo. Hindi pa rin niya ako pinapansin. Pero sinundan ko siya. Meg, pasensya ka na. Ang sambit ko habang naglalakad kami. Umalis ka pala. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Ang sabi naman niya nung nakapasok na kaming dalawa sa kubo. Halatang galit talaga siya. Sorry na nga, Meg. Hindi na kita ginising dahil ayoko maistorbo ang tulog mo. Kasi alam ko, kailangan mo ng pahinga. Kailangan mo ng balik ng lakas mo. Hindi mo ba alam na napakadelikado ng ginawa mo? Paano na lang kung nakita ka nila? Paano kung napatay ka nila, ha? Kaya nga nagsusorry na ako eh. Promise hindi ko na ulitin yun. Hindi na talaga maulit pa yun. Yun lang huling sinabi niya at muli ay hindi na naman niya ako kinausap. At sa gabing yun, wala talaga kaming imikan. Magkatabi pero nakatagilid patalikod sa isa't isa. Kaya napakasakit para sa akin nun. Pero hindi rin nagtagal ay hindi rin ako nakatiis. Tumagilid ako ng paharap sa kanya. Meg, sorry na. Please, patawarin mo na ako. Ang bulong ko, sabay dantay ng paa ko sa kanyang hita. Tumihaya naman siya. Dinig ko ang malalim niyang buntong hininga. Malalim ang kanyang iniisip. Hindi ko alam kung ano ang bagay na naglalaro sa kanyang utak. Nanatiling nakadantay ang mga paa ko sa ibabaw ng kanyang hita. Hinayaan niya lang ito. Sa gabing iyon, akala ko'y maayos ng lahat sa amin. Pero kinabukasan, pagkatapos namin kumain ng agahan, nagulat ako sa kanyang sinabi. Gusto ko umalis ka na rito. Ang kaswal niyang pagkakasabi sa akin na hindi man lang siya tumingin sa akin. Napahinto naman ako sa pagsubo ko ng pagkain. Napatingin ako sa kanya. Pero hindi pa rin niya ako tinapunan ng tingin. Meg naman! Hindi kita pwedeng iwanan dito. Hindi ka palubos na magaling. Magaling na ako. Kaya ko ng sarili ko. Hindi, Meg. Kailangan mo pa ako. Final na ang desisyon ko, Tob. Aalis ka rito. Bakit ba? Ano pang problema mo? At dahil ba nasundan ako ng mga miyembro ng sindikato kahapon? Yan pa yung kinatatakot mo? Dahil ayaw kong madamay ka sa gulo. Ayaw kong madamay ang pamilya mo. Ayaw kong masaktan ka. Ayaw kong masira ang buhay at pangarap mo kagaya ng pagkasira ng buhay at pangarap ko. Yun lang yun. Eh, nadamay na nga ako eh. Nadamay na ako, Meg. Kaya magtulungan na lang tayo. Hindi tayo maghihiwalay. Okay? Naghihintay ang pamilya mo sa'yo, Tob. Naghihintay ang babaeng mapapangasawa mo. Huwag mo silang isipin kasi maintindihan nila ako. Hindi. Umuwi ka na. Ituloy mo ang plano mo sa buhay mo. Ituloy mo ang pagpapakasal mo sa kanya. Sa girlfriend mo. Pero ayaw kong iwan ka rito. At ayaw kong umuwi. Basta. Umuwi ka na. Ayaw ko nga. Bakit pa napakakulit mo? Ayaw mo? Wes, kung ayaw mo, ako na lang aalis. Bigla naman niyang tinapos ang kanyang pagkain at tumayo. Hinugot ang baril sa lagayan nito sa dingding ng kubo at isiniksik sa kanyang bewang sa ilalim ng kanyang t-shirt. Ano gagawin mo? Pero hindi siya sumagot sa tanong ko. Tuloy-tuloy lang siyang lumabas ng kubo nang walang pasabi. Meg! Ano ba? Tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang paglalakad. Hindi niya ako nililingon. At dahil napagtanto ko na hindi na mababali pang kanyang desisyon, hinabol ko siya at nang maabutan ko. Okay, sige. Ako na lang aalis. Huwag ka nang umalis dito, Meg. Ako na lang. Sige na. Huminto naman siya sa paglalakad. Tingnan akong hindi nagsasalita. Akmang babalik na sana siya sa kubo nang hinawakan ko ang kanyang balikat. Pero Meg, bago ako umalis, gusto kong sagutin mo ang isang tanong ko. Ano naman yun? Na mahal mo ba ako? Hindi siya umimik. Tila natulala sa hindi inaasahang narinig na tanong. Nagpatuloy naman ako sa pagsasalita. Dahil ako mahal kita, Meg. Mahal na mahal.
Hindi ko nga maintindihan ang sarili ko kung bakit minahal kita eh. Sa totoo lang naguguluhan ako. Nakagalit ako sa sarili ko. Tinatanong ko sa isip ko kung bakit ikaw ang minahal ko? Pero wala talaga akong kasagutan na mahanap eh. At ang tanging alam ko lang eh, mahal kita. Mahal na mahal kita. At hindi ko na napigilan ang mga luhang pumatak sa mga mata ko. Hindi na ako nahiyang umiyak sa harap niya. Oo. O hindi lang ang kailangan kong sagot. Kahit alin sa dalawa, tatanggapin ko. Sagutin mo lang ang tanong ko. Kaya sana, sagutin mo yung tanong ko, please. Pero nagmatigas pa rin siya. Hindi niya ako sinagot. At maya-maya lang ay walang imik na tumalikod. Dati yung nangyari sa atin, wala bang kahulugan yun para sa'yo? Laro lang ba yun para sa'yo? O wala ka bang naramdaman? Ginamit mo lang ba ako? Ano yun? Nahinto siya sa kanyang paglalakad. Bagamat hindi niya ako nahilingon. Nakayuko lang siya. Tila nag-iisip sa aking sinabi. Pero saglit lang siyang nahinto at ipinagpatuloy niyang muli ang paglalakad pabalik sa kubo. Nakailang hakbang na siya nung naisip ko ang singsing. Iyong kapari sa ibinigay ko kay Weng. Tinanggal ko iyon sa aking daliri at hinabol siya. Meg, kung hindi mo ako masasagot ngayon, na ito, isuot mo kung mahal mo ako. Kung hindi naman, sige, itapon mo na lang siya. Huminto siyang muli. Nilingon ako at tiningnan ng singsing. Hindi ko matatanggap yan. Dahil doon ay mabilis kong isiniksik ang singsing sa kanyang bulsa at agad na tumalikod. Nagtatakbo ako palayo. Natakot na makitang itapon niyang singsing. Ang motorsiklo iiwan ko sa iyo ha. Ang pahabol kong sigaw na hindi pa rin lumilingon sa kanya. Binaybay ko ang makipot na daan patungo sa bayan na halos hindi maigalaw ang aking mga paa dahil sa sobrang bigat ng kalooban. At habang pinipilit ko ang aking sarili maglakad, walang patid naman ang pagdaloy ng mga luha ko. Umuwi ako sa aming bahay at dumiretso sa kwarto ko na hindi man lang kinausap ang mga taong naroon. Nang nalaman naman ng mami ko na naroon ako, pinuntahan niya ako sa kwarto ko. Ma, pagod ako. Gusto ko muna magpahinga. Ngunit maya-maya lang ay kumatok ulit ang mami ko. Anak, nasa sala si Weng naghihintay sa'yo. Kinausap ko sandali si Weng. At dahil marami siyang tanong, ang naisagot ko na lang sa kanya ay, pagod ako, Weng. Pwede pa sa ibang araw na lang tayo mag-usap? Hindi naman ang ulit si Weng. Alam ko nasaktan siya. Umuwi siyang nagdadamdam sa aking inasal. Nasaktan din naman ako para sa kanya. Pero sa pagkakataong iyon, tila napura na ang bahagi ng puso ko para kay Weng. Si Meg na lang ang natatanging nagmamay-ari nito. At nagdurugo ito sa paglayo ko sa kanya. Hanggang sa dumating sa punto na hindi ko na talaga kayang matiis ang pagkukunwari. Alam kong masakit iyon para kay Weng. Pero naisip ko ring mas lalo lamang siya masasaktan kapag patuloy siyang umaasa at hindi ko sasabihin sa kanyang lahat. Kaya nang muli kami mag-usap ay inamin ko sa kanya lahat ng katotohanan. Weng, patawarin mo ako pero hindi na matutuloy pa ang kasal natin. Bakit naman, Tob? Anong nagawa ko kasalanan sa'yo? Ako may problema, Weng. May mahal na akong iba. Hindi ko kaya pigilan sarili ko eh. Paniwala ka, ikaw ang gusto kong makatuluyan at makasama habang buhay. Bakit hindi mo gawin? Ba't hindi mo ituloy yung kasal? Hindi ko kaya. Siya palagi laman ng isip ko eh. At para ako mababaliw sa kakaisip sa kanya. Tila mapapatid ang hininga ko kapag hindi ko siya makikita. Para akong sinasakal. Makamatay ako kapag hindi ko siya nakasama. At ako, hindi mo masasaktan.
Hindi mo ba naisip na para rin akong sinasakal? Na para rin ako mamatay sa ginawa mo? Weng, ayaw kong masaktan pa kita. Alam ko kung gaano kalaking hirap at sakripisyo mo sa akin pero hindi ko na talaga kaya yung sarili ko eh. Sino pa siya? Hindi mo siya kilala. Umalis si Weng na umiiyak. Dala-dala ang matinding sama ng loob. Sa totoo lang nakakonsensya din ako. Naawa ako sa kanya. Pero wala na ako magagawa. Kagaya niya, nagdurugo rin ang puso ko. Bumalik ako sa kwarto at nagbihis. Nabuo sa isip ko na balikan ang kubo. Pero nang nakarating na ako sa kubo, wala na ron si Meg. Inikot ko pa ang paligid. Tingnan ang puntod ng kanyang ina at kapatid. Tinungo ang talon. Pero walang palatandaan na naroon pa siya. Meg! Meg! Meg naman! Huwag mo akong pagtaguan, please. Nakasabik na ako sa'yo, Meg. Miss na kita. Magpakita ka naman sa akin, oh. Huwag mo akong pahirapan, please. Para na ako mabaliw sa kakaisip sa'yo, eh. Sige na. Please, magpakita ka na sa akin. Pero walang Meg na sumasagot. Naupo na lang ako sa bukana ng kubo. Mistulang isang batang umiiyak. At nung napagod na ako, umuwi akong bigo. Litong-litong isip ko kung saan siya hanapin. Kinaumagahan nagpunta ako sa bayan. Magbabakasakaling mahanap ko ron si Meg. Ginamit ko ang isa kong motorsiklo. Nag-ikot ako sa plaza, sa palengke, sa simbahan. Para naman akong wala sa katinuan habang hinahanap siya. Mag-alas 7 na ng gabi yun nung mapadaan ako sa isang dry goods store. Nagulat ako sa nakita ko. Ang motorsiklong iniwan ko kay Meg ay nakaparada sa bukana ng tindahan. Huminto ako at pumwesto sa kabilang kalsada. Inabangan ang paglabas ng kung sino man ang gumamit ng motorsiklong iyon. Si Meg. Siya ang lumabas, sumakay at pinandar iyon. Dali-dali kong pinandar ang aking motorsiklo at hinabol siya. Tinabihan. Nang nakita niya akong tumabi sa kanya, pinaharurot niya ito. Pero hindi siya nakalayo. Pareho lang ang sisi ng speed ng aming motorsiklo pero mas kabisado ko ang pagmumotor kesa sa kanya. Meg, mag-usap naman tayo. Namimiss na kita. Ang sigaw ko sa kanya. Wala na akong pakialam kung may mga makakarinig sa pagsigaw ko sa kalsada. Alam ko, nagsisitinginan sa amin ng mga taong nakakarinig sa pagsigaw ko. Pero mabilis pa rin ang kanyang pagpapatakbo at umikot pa siya sa may madidilim at inabanto ng iskinita. Ang ginawa ko ay kinipit ko siya. Inipit sa gilid. Doon na siya napilitang huminto. Huminto rin ako sa tabi niya. Namiss kita. Mababaliw ako kapag hindi kita nakikita. Mahawa ka na sa akin, Migo. Nasasabik na talaga ako sa'yo. Bumaba ako sa motor ko at lumapit sa kanya at walang pasabing niyakap siya. Wala naman siyang nagawa kundi gantihan ng yakap ko. Ramdam kong sabik din siya sa akin. Meg, babalik na ako sa kubo. Doon na ako titira sa'yo. Wala na ako sa kubo. Umalis na ako dun. Saan ka na ngayon? Hindi ko maaaring sabihin sa'yo. Di ba sabi ko, ayaw kong matamay ka. Meg naman, please. Hayaan mo na ako, Tob. Masaya na ako sa ganito. Masaya na akong ibinigay mo sa akin ang motorsiklo mo. Masaya ako sa lahat ng ginawa mo sa buhay ko. Kaya please, hayaan mo na ako. Sabay paandar sa kanyang motor. Sandali lang. Huminto naman siya nang tawagin ko siya. No, itong cellphone ko. Sa'yo na to. Tanggapin mo. Papasahan kita ng load palagi. Kontakin mo lang ako please para kahit man lang dyan magkausap tayo. Maibsa naman ang pangungulila ko sa'yo. Tinanggap naman niya ang cellphone na ibinigay ko. Nang nailagay niya na ito sa kanyang bulsa, tuloy na niyang pinarurot ang motorsiklo na hindi lumingon sa akin. Sinundan ko naman siya ng tingin hanggang sa naglaho siya sa akin paningin sa gitna ng dilim. Bigo na naman ako. Nambulong ko na lang sa sarili ko. Umuwi ako ng bahay na puno ng kalungkutan. Nakita ko kayo. Si
Sinundan kita kanina at nakita ko ang lalaking yun. Kayong dalawa. Sa matilim na iskinita. Pinagpalit mo ako sa isang lalaki. Ang bungat ni Weng sa akin nang makapasok na ako sa sala namin. Hinintay niya lang pala ako makauwi. Weng, pwede ba? Sa likod tayo ng bahay mag-usap. Ang sambit ko habang tinutumbok ang likuran ng aming bahay. Huminto sa isang shade sa gilid ng swimming pool at naupo sa isang silya. Di ba siya yung na-hold up sa shop natin? Ang tanong ni Weng sa akin na nanatiling nakatayo paharap sa akin. Tama ka, Weng. At siya si Meg. Muntik na siya mamatay at nasagip ko lang siya. Maraming pagsubok ang dumaan sa kanyang buhay. Muntik na siya mamatay. At ako lang ang nasa tabi niya ng panahon ngayon. Nagsimula ang lahat sa awa. Ayun, tapos biglang nangyari na yun. Nakinig naman si Weng sa mga kwento ko. Hindi na siya nagsalita pa. At ang gusto niya, bumalik ako sa'yo. Pero, mahal ko na siya. Mahal ko na si Meg, Weng. Mahal na mahal. Hikbi na lang nagawa ni Weng. Hindi na siya nakasagot pa. Ikaw ba? Kaya mong mahalin ng isang taong iba ng tinitibok ng puso? Masaya ka ba na habang magkasama tayo, ibang taong laman ng isip ko? Masasaktan ka rin, Weng. Pareho lang tayo masasaktan. At sa bandang huli, masisira pa rin natin pagsasama. Masisira ang buhay natin pareho. Kaya habang maaga pa, napagdesisyonan kong palayain na kita. Para hindi na masira ang buhay mo. Para mahanap mo ang lalaking nararapat para sa'yo. At sana, Weng, palayain mo na rin ako. Patawarin mo ako, Weng. At sana maintindihan mo ako. Matagal siyang humahagulgol. Ibinuhos ang lahat ng sama ng loob sa pag-iyak. Hinayaan ko lang siya. Alam ko ang sakit na yon. Naramdaman ko na yon. Maya-maya lang ay inayos na niya ang kanyang sarili. Nagpahid ng mga luha at pilit na pinalakas ang loob. Umupo naman na siya sa katabi ng silyang inupuan ko. At ang tono ng kanyang pananalita, bumaba na. Tila sa isang taong wala ng ibang choice kundi ang pilit na tanggapin ng masakit na katotohanan. Ang pagkatalo ng pagkawasak ng mga pangarap. Lumapit ako at niyakap ko siya. Naawa rin ako kay Weng. Malalim kasi ang aming pinagsamahan at halos sa lahat ng oras ng aking kasayahan at kagipitan sa buhay, siya ang palaging naroon sa tabi ko. Naalala ko pa nung ako ang nakaranas ng matinding karamdaman na muntik ko nang ikamatay. Itinago namin iyon sa mga magulang ko dahil ayaw ko mag-alala sila. Si Weng ang nag-iisang taong naroon sa tabi ko. Siya ang tumulong, umagapay, umalalay sa akin. Siya ang naghanap ng paraan. Siya ang nagbigay ng payo, ng lunas. Siya ang gumawa ng mga desisyon. Halos ibinigay na lang ni Weng ang sariling buhay para sa akin. At doon ko nakita ang labis niyang pagmamahal sa akin. Pakiwari ko ay sobrang napakamalupit at mapaglaro ng tadhana. Naroon na sana si Weng. Perpekto ang buhay namin kung siya ang aking pipiliin. Pero si Meg ang hinahanap-hanap ng puso ko. Siya ang nagpapatuliro ng utak ko. Siya ang nakakapagdulot ng iba yung kaligayahan sa buhay ko. Nagbibigay ng pag-asa. Ang taong hinahanap-hanap ko at kinasasabikan sa bawat pagkising ko sa umaga. Alam mo, Weng, naintindihan kita kasi ramdam ko yung pinagdadaanan mo ngayon. Kasi pinagdaraanan ko rin yan sa taong minamahal ko ngayon. Anong gusto mong gawin ko? Ang tanong niya sa akin habang kumakala sa pagkakayakap ko. Pinahid niya uli ng kanyang kamay ang mga luhang patuloy na tumataloy sa kanyang pisngi. Wala. Ang gusto ko lang ay tanggapin mo ako at maintindihan mo ang kalagayan ko. Yun lang. Naintindihan kita, Tob. Ganyan kita kamahal. Palagi naman ganyan, diba? At muli ko siyang niyakap. Maraming salamat, Weng. Maraming salamat sa pag-intindi mo. Pero kumalas muli siya sa pagkakayakap ko. Paano natin sasabihin na
Paano natin sasabihin sa mga magulang mo na hindi na tuloy ang kasal natin? Sasabihin ba natin sa kanila? Tango na lang ang naisagot ko sa kanya. Pagdating ng mga magulang ko, kaming dalawa ni Weng ang humarap sa kanila. Ano? Hindi nyo na itutuloy ang pagpapakasal ninyo? Nasisiraan ba kayo ng mga bait ninyo? Hindi nyo ba alam ang matinding kahihiyan na idudulot nito para sa akin? Sa pamilya natin? Ang sigaw ng stepfather ko nung sinabi na namin ni Weng ang aming naging desisyon sa harap nilang dalawa ng nanay ko. Ang stepfather ko talaga ang totoong mayaman sa pamilya namin. Nung namatay kasi ang asawa niya, hindi sila biniyayaan ng anak. Ang nanay ko naman nung namatay din ang tatay ko, ang tunay kong ama, palugin ang negosyo namin. Pero nang napangasawa niyang stepfather ko, siya ang nagpalakas uli nito. Pero may kaakibat na kondisyon ng pagtulong niya sa negosyo namin. Ilipat ko ang aking apelyido sa apelyido niya at pakasalan ko si Weng, ang anak ng kumpare niya na kasosyo rin niya sa negosyo. Ito raw ay para hindi mapunta sa iba ang mga pinaghirapang negosyo nila kapag nawala na sila sa mundo. At ang lahi at apelyido niya sa pamamagitan ko ay may pagpapatuloy kapag nagkaanak kami ni Weng. Kung kaya gano'n na lamang katindi ang galit niya sa desisyon kong iyon. Hindi na kami nakaimik ni Weng. Nakita kong nagtakip ng bibig ang mami ko. Tanda na hindi siya makapaniwala sa narinig. At bakit nyo naisipan yan? Kailangan ko ng kasagutan ngayon din! Ang dumadagundong na sigaw ulit ng aking stepfather. Takot namang nilingon ako ni Weng. Baka sa kanya mga mata ang pagkalito at pagkaawa. Dad, may iba na po kasi akong mahal. At sino naman ang babaeng ito? Sagutin mo ako! Napatingin naman muli sa akin si Weng. Dad, lalaki po siya, Dad. Tama ba ang narinig ko? Ipinagpalit mo itong si Weng sa isang... Opo, Dad. Ang sagot kong nakayoko, gawa ng matinding takot at hiya. This is madness. Ito na, nangyari na. Ito na ang napala mo ngayon sa hindi mo pagsunod sa gusto kong ipagpatuloy mo sa Amerika ang pagkuha ng masteral degree kasama si Weng para kapag nakatapos ka, kayo na ang magmamanage sa isang negosyo natin doon. Ang tigas talaga ng ulo mo! Hindi na lang ako mimik. Nanatiling nakayoko ako. Hindi maaari. Itutuloy niyo ang inyong kasal. Kapag hindi mo itinuloy ito, Tob, itatakwil kita. Wala kang matatanggap na mana. At kung ano man ang nasa iyo ngayon, babawiin ko ang lahat ng iyan. Sabay walkout ng stepfather ko. Naiwan naman ang nanay ko na umiiyak. Alam ko, walang magagawa ang nanay ko dahil sadyang napakadominante ng stepfather ko. Hindi rin nakatays ang nanay ko. Umalis din siyang umiiyak pa rin. Iniwan kaming dalawa ni Weng. Paano ka na ngayon? Hanapin ko si Meg. Ihikayatin kung lumayo kami rito. Paano naman ang karamdaman mo? Okay na ako, di ba? Isang taon na hindi na ako uminom ng gamot kasi nga ligtas na ako. Kaya huwag ka na mag-alala sa akin. Pero nag-aalala pa rin ako sa Tob. Alam kong naintindihan mo kung anong sinabi ng doktor tungkol sa kaso mo. Huwag ka nang mag-alala sa akin, Weng. Pero malaki ang pasasalamat ko sa'yo na naintindihan mo ako. Sapat na yun sa akin. Basta Tob, kapag kailangan mo ako, tawagan mo lang ako. Nag-aalala lang talaga ako para sa'yo eh. Oo naman, Weng. Maraming salamat sa'yo ha. At muli kaming nagyakap ni Weng. At bago ako umalis, hinalikan ko siya sa pisngi. Bumalik muli ako sa gubat dala-dala ang pag-asang sa pagkakataong ngayon, tuluyan ko na makakumbinsi si Meg na magsama kami. Sobrang saya ko nung malapit na ako makarating sa kubo. Kahit nahirapan ako sa pagbitbit ng ilan kong gamit, tila napawi ang pagod ko nang natanaw ko ng kubo. Nakakabingi ang kalampag ng dibdib ko. Sabik na sabik ako sa kanya. Dagdagan pa sa masayang balitang dala ko na wala na kami ni Weng. Wala nang balakid sa pagmamahal ko sa kanya.
At dahil itinakwil na rin ako ng pamilya ko, wala na akong ibang patutunguhan kundi siya. Ang narinig kong ingay. Sigurado ko si Meg yun. Sandali. Nagsagot ko rin. Napatawa ako dahil nagliparan palayo ang mga ibon. Hindi pa talaga ako marunong. Huminto muna akong sandali. Excited na baka salubungin ako ni Meg. Ang sigaw kong muli. Pero wala nang sumagot sa tawag ko. Kaya dumiretso na lang ako sa kubo. Meg! Meg! Nasaan ka? Ang tawag ko. Pero walang Meg akong nakita. Hinikot ko ang paligid ng kubo. Wala pa ring Meg doon. Kaya naupo na lang ako sa harap ng kubo. Naghintay. Pero sumapit ng takip silim. Wala pa ring Meg na dumarating. Doon ako nalungkot. Nag-alala. Nagtanong ang isip kong nasan siya. At dahil buo na ang isip kong sumama kay Meg, naisipan kong doon na rin matulog at maghintay. Nung tinungo ko ng taguan ng lampara para magsindi ng mga ilaw, naaninag ko ang isang nakatuping papel na may nakasulat na, "Para sa'yo, Tob." Dali-dali kong sindihan ng lampara para mabasa ko ng maigi kung ano ang laman ng kanyang sulat. Dear Tob, maaaring sa pagkabasa mo nito ay nasa malayo na ako. Gusto ko lang iparating sa iyo ang aking pasasalamat sa pagsagip mo sa buhay ko, sa pagtulong mo sa akin, sa kabaitan mo, at sa lahat-lahat ng ginawa mo para sa akin. Sa tanang buhay ko, ngayon na ako nakaramdam ng pagmamahal at pagkalinga na galing sa ibang tao. Maraming salamat sa ipinadama mong pagmamahal. Maraming salamat din sa pagdating mo sa buhay ko. Akala ko, lahat ng mayayamang tao ay kanin, makasarili, mapangapi. Pero binago mong pananaw ko. Tungkol naman sa pagmamahal na sinabi mo sa akin, maraming salamat din. Pero ayaw kung ako magiging sanhi ng pagkasira ng buhay mo. Ang dahilan ng pagkasira ng pagkatao at pangalan mo. Sa pagkawasak ng pangarap ng babaeng nagmamahal sa iyo at umaasa rin sa iyong pagmamahal. Kaya napagdesisyonan kong umalis na lamang para hindi ka na mag-isip, malito at mahirapan pa. Kaya Tob, pakasalan mo ang girlfriend mo. Siya ang nararapat para sa iyo. Siya ang nag-iisang tao sa mundo na makakabuo ng pagkatao mo. Ang babaeng nararapat na makasama mo sa habang buhay. At huwag ka mag-alala sa akin. Sanay ako sa hirap. Sanay akong magtusa. Sanay akong nag-iisa. Sa Malaysia ang tungo ko, Tob. Sa Mindanao ako dadaan. Ang sabi nila, madali lang daw ang makapasok sa ruta ngayon. Sana may pag-asang naghihintay sa akin doon. Ang tanging hingin ko na lang sa iyo ay ang panalangin mo. Oo nga pala, ibinenta ko ang motorsiklo binigay mo sa akin. Sana maintindihan mo. Para ito sa gagamitin kong pamasahe. Pasensya ka na masakit para sa akin ang ibenta ang isang mahalagang bagay na pinagkatiwala mo sa akin. Maraming alaala sa akin ang motorsiklo ngayon. Isa sa mga pangarap ko sa buhay ang magkaroon ng ganong kagandang sasakyan. Ibinigay mo sa akin. Pero kailangan ko talaga magpakalayo-layo na. Sana mapatawad mo ako. Tungkol naman sa singsing na ibinigay mo, dala-dala ko ito. Huwag ka mag-alala dahil kahit saan man ako magpunta, hindi ko ito ihiwalay sa katawan ko. Ito na lang ang naiiwang alaala mo sa akin. Huwag mo ring itapon ang plauta na ibinigay ko sa iyo, ha. Kapag naiisip mo ako, patugtugin mo lang siya. At alam mo na ang gusto kong kanta, ha. Nung sabi mo malungkot ang kwento ng kantang yun, pero iyan din naman ang katotohanan, di ba? Malungkot ang buhay ko, kaya tama lang sa akin yun. Sa gilid pala ng kubo may itinanim akong kahoy sa paso.
Naalala mo ba yung malaking kahoy sa gilid ng talon? Nang sabi mo, mahilig ka sa kahoy at gustong-gusto mong kahoy na yun. Tinanong mo rin sa akin kung paano umabot ang kahoy na yun sa ganong kalaki. At ang sagot ko, dahil malaya siya. Malayang nakagapang ang kanyang mga ugat. Kaya itinanim ko ang kahoy na yun sa paso para sa'yo. Simbolo ng pag-ibig mo sa akin. Kagaya ng pag-ibig mo, ang kahoy na iyan ay wala ring kalayaan. May mga balakid, may hadlang. Hindi nakakalago, hindi tutubo sa kanyang naarapat na laki at tayog. Dahil may harang ang pagkapang ng kanyang mga ugat. Alagaan mo lang siya para kahit papaano, naalala mo pa rin ako. Paalam to. Ang mga nangyari naman sa atin, hindi ko malilimutan yun. May hirap mang aminin pero ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Alagaan mo palagi ang sarili mo. At sa pagpapakasal mo sa girlfriend mo, maligayang bati sa inyo. Ipinapanalangin ko na magkaroon kayo ng masayang buhay, ng matatag na pamilya, ng katuparan sa inyong mga pangarap. Kapag naroon ka na, huwag mong kalimutan na sa isang tako ng iyong buhay ay may isang taong nakilala ka, naging kaibigan at minahal. Paalam na sa ito, ang kaibigan mo, Meg. Pumuho sa mga luha ko sa pagkabasa ko ng sulat na iyon. Napahikbi talaga ako. Tinupi ko ang sulat, hinalikan ko ito at sakay din ang sa aking dibdib. Bakit mo ako iniwan, Meg? Bakit? Wala na sanang palakit pang pag-ibigan natin eh. Sa pag-ibig ko sa'yo. Bakit ngayon pa? Sa buong magdamag, hindi ako nakatulog. Pabaling-baling sa higaan. Nandyan yung tatayo ako, lalabas ng kubo, hihipa ng plauta at tuhunin na parang ibon, katulad nung ginagawa ni Meg. Para na akong isang baliw. Pero naiisip ko na baka magbago rin ang kanyang isip at babalik siya. Nasa bukid kasi ang libingin ng kanyang nanay at kapatid at nangako siya na hindi niya iiwan ang mga ito. Kaya sa isip ko, sigurado akong babalik din siya at handa akong maghintay. At yun nga ang ginawa ko. Naghintay ako na naghintay sa kanyang pagbabalik. Naghihintay sa iyong nanay mo at kapatid mo, Meg. At ako, nandito ako. Naghihintay din ako. Ang palagi kong ibinubulong sa hangin na para pang ang hangin ay nakakarinig sa aking mga hinagpis at ipaparating nila ito sa kanya saan man siya naroroon. Lumipas ang isang linggo, nanatili pa rin ako sa barong-barong. Tila masisiraan ako ng bait sa kakahintay at kakaisip sa kanya. Kapag may narinig akong ingay ng ibon, magtatatakbo na ako palabas ng kubo at hahanapin ang pinanggagalingan ng ingay. Nagbabakasakaling galing kay Meg ang tawag na iyon. Minsan ay aakit ako sa tuktok ng malaking bato na paboritong akyatin ni Meg kapag nalulungkot siya upang doon, kagaya ng palaging ginagawa niya, magpapatugtog ako ng plauta. Kung minsan din naman, parang ayaw ko na lang kumain dahil nawawala na ako ng gana at gusto ko na lang matapos ang lahat. At wala pa ring Meg na dumating. Isang araw, bumaba ako sa bayan, bumili ng ilang gamit at supply. Nang nagkaroon ng signal ang aking cellphone, may mensahe ako natanggap. Si Weng, at ang sabi, umuwi daw ako kasi inatake sa puso ang mami ko at wala na siya. Tila gumuha ang mundo ko sa pagkakabasa ko ng text na yon. Dali-dali naman ako umuwi. Naabutan ko pa ang lamay. Agad kong tinungong kabaong at doon, lihim na umiyak. Alam ko akong dahilan sa kanyang pagkamatay dahil sa iba yung lungkot niya sa ginawa kong desisyon. Sobrang nakonsensya ako sa ginawa ko. Naalala ko tuloy ang kalagayan ni Meg nung namatay din ang kanyang nanay. Ang sakit pala. Umiyak ako nung umiyak nun.
Halos walang mapagsidlan ng lungkot na nadarama ko at galit sa sarili ko. Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng nanay mo. Bakla! Lumayas ka dito! Ang narinig kong sigaw. Nang nilingan ko ang pinagmula ng boses, ang stepfather ko pala. Bigla niya ako sinugot at nang nasarap na niya ako, pinaulanan niya ng suntok ang mukha ko at katawan ko. Natumba naman ako sa ginawa niya, pero hindi ako lumaban. Hinayaan ko lang siya sa kanyang pagsuntok sa akin. Tanggap ko yun na maluwag sa dibdib ko. Tama lang na matikman ko mga ngayon. Kahit patayin pa niya ako, hindi na ako papalag. Hindi na ako lalaban. Ang pambubugbog sa akin ng stepfather ko ay sapat na katumbas sa pagkamatay ng nanay ko at sa pagkawasak ng mga pangarap nila. Ramdam ko ang dugong dumadaloy sa pisngi at bibig ko nung inawat ng mga security guards ang stepfather ko. Nilayo nila siya sa akin at ako naman ay pinatayo. Kinaladkad palabas. Palabasin niyo yan dito. Palayasin niyo yan. Mapapatay ko talaga ang walang yan baklang yan. Umalis naman kagad ako sa lugar na iyon. Tinext ko na lang si Weng at inalam ang araw at oras ng libing ng nanay ko. Umuwi naman ako sa kubo na doble-doble at magkakapatong-patong ang naramdamang kalungkutan. Wala si Meg. Nawala na rin ang nanay ko at nag-iisa na lang ako sa mundo. Sa araw ng libing ng nanay ko, naroon lang ako sa isang malayong sulok. Pinagmamasdan ng kanyang kabaong hanggang sa tuluyan na itong ipinasok sa kanyang nicho. Patawarin mo ako, ma. Hindi ko naman po intensyon na sirain ang pamilya natin eh. Hindi ko po sinadya na maging ganito ang buhay ko. Ang buhay natin. Sana naman po naintindihan yung kalagayan ko, ma. Kahit man ako, naguguluhan din ako sa sarili ko eh. Hindi ko lang alam kung bakit ako nagkaganito. Sana, ma, magkaroon ka na ng katahimikan. Hindi ko man po palaging sinasabi to sa inyo pero mahal na mahal ko po kayo. Paalam, ma. Nagsiuwian ng ibang nakipaglibing at tatalikod na rin sana ako para umuwi na nang marinig kong may tumawag sa pangalan ko. Si Weng, nakatayo sa likuran ko. Condolence, Tob. Ang malungkot niyang sabi sabay abot sa akin ng kamay. Gusto ko umiyak sa kabaitan ni Weng. Sabihin sa kanyang saloobin ko. Pero pilit kong nilabanan ng sarili ko. Pilit ko ipinakita sa kanya ang tatag. Salamat, Weng. Kumusta ka na? Mukhang nangangayayat ka yata. Okay lang ako, Weng. Huwag ka mag-alala. I don't think you're okay, Tob. Kilala kita. Kung may isang tao man na sa mundo na lubos na nakakilala sa'yo, ako yun. Eto, may isang credit card ako. Alam kong inilakan ni Tito na ang pagka-cancel ng mga credit card access mo at block na rin ang mga bank accounts mo. Gamitin mo yan kapag kailangan mo ng pera o pambili ng gamot. Hindi ko matatanggap yan. Tob, please. Kalimutan na natin ang lahat. Tanggap ko na yon. Narito ako bilang kaibigan mo. At alam kong kailangan mo yon. At dahil na rin sa pangulit ni Weng, tinanggap ko rin ang credit card. Sa sarili ko lang. Totoo rin naman ang sinabi niya. Magagamit ko yun sa panahon ng kagipitan. Maraming salamat talaga, Weng, ha. Napakabait mo. Sinuklian ni Weng ang pasasalamat ko ng isang tipid ng ngiti at nang aalis na sana ako, tinawag niya ako muli. Tob. Sandali lang nga. Wait, may susuli lang ako sa'yo. Wait, kunin ko lang sa bag ko, ha. Ito. Isusoli ko na rin itong singsing mo. Hindi, Weng. Kunin mo siya. Alaala na lang natin yan. Bilang magkaibigan. Please, huwag mong isuli sa akin yan. Ang sagot ko sa kanya, sabay paandar ng motorsiklo ko.
May isang buwan pa nakalipas at wala pa ring Meg na sumipot. Maghihintay pa ako ng 1 linggo, Meg. At kapag hindi ka pa rin dumating dito sa kubo, susundan na kita sa Malaysia. Pero lumipas pa ang 1 linggo at walang Meg na bumalik. Kaya nabuo sa isip ko ang sundan ko na siya. Agad kong tinawagan si Weng para magpaalam na gagamitin ko ang credit card niya dahil sa desisyon kong iyon. Hindi naman siya tumutol bagamat halata sa kanyang boses ang pag-aalangan at pangamba. Pero, Tob, isa lang ang kondisyon na hilingin ko sa'yo bago ka umalis. Ano yun? Please, magpa-check up ka sa mga doktor para sigurado ka sa iyong kalusugan. At kapag nakita sa resulta na bumalik ang karamdaman mo, huwag mo nang ituloy ang balak mo. Pwede ba yun? Okay. Kaya nang nakababa ako ng bayan para bumili ng mga gamit na dadalhin, nagpa-check up na rin ako. At dahil may 2 araw muli bago malaman ang resulta, bumalik muli ako sa kubo. Inihanda ang sarili at ang mga gamit. At sa araw na sinabi ng doktor kung saan maire-release ang resulta ng check-up, sinabay ko na rin ang aking pagbaba ng bayan para tuluyan ang sundan si Meg sa Malaysia. Nang nakuha ko ng resulta, tinawagan ko kaagad si Weng. Weng, nakuha ko ng resulta at tutuloy ako. So, okay. Anong resulta, Tob? Hindi na ba bumalik yung karamdaman mo? Hindi na, Weng. Kung kaya tutuloy na ako. Ordinaryong ubo lang yung pag-ubo ko sa harap ng doktor. At pumili na ako ng gamot para doon. Yung pamamayad ko raw, sanilang siguro ng kakulangan sa tulog at pagkain. Kaya, Weng, wish me good luck ha. Good luck, Tob. At sana mahanap mo siya at makabalik kayo na matiwasay. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha. Mag-ingat ka palagi. Ipananalangin ko ang tagumpay ng gagawin mo. Maraming salamat, Weng. At ikaw, mag-iingat ka rin. Ipapanalangin kong mahanap mo ng taong nakalaan talaga para sa'yo. Mahirap ang naging karanasan ko sa pagbiyahe patungong Malaysia. Tinungo ko munang tawi-tawi sa dulo ng Mindanao at saka doon, sumakay na ng bangka. At dahil illegal entry ako na matatawag, takot na takot ako kapag may nakikita mga otoridad. At maliban sa kanila, kinatatakutan ko rin ng mga sindikato, ang mga rebelde, ang mga extremists, ang mga mandurukot at iba pa mga taong may masasamang loob. Nagkahalo-halo na kasi ang lahat. Doon ko na-realize ang hirap na pinagdaanan ni Meg. Nung nakarating na ako sa Sabah, nagbiyahe naman ako patungong Kota, Kinabalo, at doon naghanap ng matutuluyan. Pinili ko ang isang mumurahing bed space para makatipid. Iniisip ko kasi na ganoon din ang ginawa ni Meg. Isa pa, nahihiya ako kay Weng. Kinabukasan, sinimulan ko na ang paghahanap. Inikot ko ang syudad ng Kota, Kinabalo, at ang mga karatig lugar kung saan ko napag-alamang may maraming Pinoy. Pinuntahan ko rin ang mga factories, ang mga farms, mga plantations. Tiniis ko ang init, ang pagod at hirap. Kahit ang pagkain ko ay nakakaligtaan ko na rin minsan. Ilang beses ko ring naranasan ang mawala ng malay sa gitna ng paglalakad. Ang makatulog sa mga waiting sheds, ang maulanan, ang maligo sa pawis sa sobrang init. Wala pa ring Meg akong nakita. Sa bawat gabi na umuwi ako sa aking nirentahang bed space at walang resultang nangyayari, tila lalong nawawalan ako ng lakas. Nadidismaya, pero malakas pa rin ang hangarin ng isip kong ipagpatuloy ang paghahanap. Hindi pa rin ako sumusuko. Hanggang sa naisipan kong magpaskil na litrato ni Meg sa mga pampublikong bulletin boards, sa mga poste at sa mga malls. Gusto ko pa sanang dumulog sa mga himpili ng pulis sa TV, pero dahil illegal ang pagdayo ko ron, ipinagpaliban ko na lang iyon. Naghintay ako, 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo. Wala akong natanggap na feedback. Parang gusto ko nang sumuko. Pakiwari ko ay isang kandilang aking pagnanais na mahanap siya, at sa bawat araw na lumilipas at wala pa ring resulta, unti-unti itong natutunaw.
At hindi lang ako unti-unting nawawala ng pag-asa. May takot din ako nadarama. Takot na baka nakulong siya. Nabiktima ng mga sindikato o mga taong may masasamang loob. At ang pinakamatindi, baka nahuli siya at pinatay. Marami kasi akong naririnig na mga kasong nahuli at nakulong dahil sa kawalan ng mga papeles. At ang iba'y ginawang slave workers at ikinulong sa pagawaan. At ang iba naman, napatay ng mga masasamang loob. Sobrang gulo ng isip ko. Sobrang takot na baka hindi ko na siya makita pa. Eksaktong 1 buwan ang lumipas mula nang magpaskil ako ng litrato ni Meg. May tumawag sa cellphone ko. Hello. Ito ba yung Tob na naghahanap kay Meg? Sobrang excited ako sa pagkarinig sa tawag na iyon at sa tono ng kanyang pananalita. Napag-isip-isip kong isa siyang Pinoy. Marami kasing Malaysian sa Sabah na marunong magsalita ng Tagalog. Pero malalaman mo sa tono ng kanilang pananalita kung sila ay Pinoy. Opo, ako nga po ito. Alam niyo ba kung saan siya makikita? Oo, alam ko. Mas maganda pa magkita tayo sa isang lugar. Dali-dali ko naman pinuntahan ng sinabing lugar. Isa pala itong inapanto ng building at walang katao-tao. Ikaw ba si Tob? Oo. Ikaw ba yung nakausap ko sa telepono? Oo! Ang maiksing sagot niya. Sabay labas ng kanyang baril at itinutok niya sa akin. Ilabas mo ang pera mo, dali! Doon ako nagsisi. Isa palang holdapper ang taong nagpanggap na alam niya ang lugar na tinitirahan ni Meg. Wala na akong nagawa kundi ang ilabas ang aking wallet na naglalaman ng aking ID, pera at ang masaklap, ang credit card ni Weng. Kinuha niya ang cellphone ko. Nung naibigay ko na mga ito sa kanya, dali-dali rin siyang tumakbong palayo. Laking panghihinayang ko sa nangyari. Hindi ko na nga nahanap si Meg. Nawala pa sa akin ang mga bagay na kailangan ko para makasurvive sa lugar na iyon. Magamat nagpapasalamat pa rin ako na hindi niya ako sinaktan. Pero ang pagkawala sa mga bagay na iyon ay isang napakalaking tagok sa aking hangaring matagpuan si Meg. Sobrang lungkot ko sa mga sandaling iyon. Wala na nga akong pera. Pati pang credit card ni Weng ay nadamay pa. At hindi lang yan. Pati cellphone ay wala na rin ako. At wala ring Meg akong natagpuan. Sobrang pagkalito ang nararamdaman ko. Naglakad ako sa kalsada nang hindi alam kung saan ako tutungo. Mabuti na lang at may isang Pinoy akong nakasalubong at tinulungan niya ako makakontak sa Pilipinas gamit ang cellphone niya. Pinangakuan ko na lang siya na papayaran kapag nagkaroon ako ng pera. At doon ko na nga nakontak si Weng. Ikunento ko sa kanyang lahat pati na ang pagnanakaw ng credit card niya. Pinayuhan ko siya na ipakancel niya kagad yun. Tob, nagpadala ako ng pera pero please, umuwi ka na dito. Ako natatakot para sa'yo dyan eh. Hindi kagad ako nakasagot sa kanya dahil ang puso ko'y naghahangad pa rin na mahanap si Meg. Tob naman, walang silbing paghahanap mo sa kanya kung sa huli mabibigaw ka na nga. Mamatay ka pa dyan sa lugar na yan. At malay mo rin, baka bumalik na siya rito. Kaya huwag maksayin ng buhay mo at oras mo dyan. Bumalik ka na, please. Doon na ako nag-isip. Tama nga naman si Weng. Anong silbi kung mamatay lang ako sa lugar na iyon at hindi pa mahanap ang taong dahilan ng pagpunta ko ron. At saka baka nga umuwi na rin si Meg at nasa kubo na niya. Dahilan kung bakit hindi ko na siya mahanap sa Sabah. At kung sakaling hindi rin talaga siya bumalik sa kubo, kahit papaano, dun ko na lang siya hintayin. Mamatay man ako sa paghihintay sa kanya, at least kasama ko ang mahal niya sa buhay na nasa likod lamang ng barong-barong. Sige Weng, uuwi na lang ako. Nagpadala si Weng ng pera. Nakapangalan nito sa Pilipinong nagpahiram sa akin ng kanyang cellphone. Dahilan ay wala nga akong legal na mga dokumento para sa pag-claim ng pera. At nang matanggap ko ng pera, bumili kagad ako ng mga gamit, ticket at pati cellphone para manatili ang kontak namin ni Weng. Sa araw ding yun, bumiyaya ako pabalik ng Pilipinas. Nag-eroplano na ako galing Mindanao pabalik sa aming lugar. Pagdating ko sa airport,
Si Weng kaagad ang sumundo sa akin. Dinala niya ako sa restaurant na dating paborito naming puntahan kapag nagdi-date kami. Doon kami kumain at nag-usap tungkol sa mga kaganapan ko sa Malaysia. Pagkatapos namin kumain ni Weng at ikwento sa kanya mga detalye ng mga nangyari sa akin sa Malaysia, agad ako nagpaalam sa kanya para umuwi sa Kubo. Excited na ako umuwi kasi iniisip ko na nandun si Meg, naghihintay sa akin. Binigyan niya ulit ako ng credit card na nung una ay tinanggihan ko kasi sobra-sobra pa ang perang ibinigay niya sa akin. Pero mapili talaga si Weng. Kailangan ko daw iyon sa mga bibilin kong pang araw-araw ko. At sa bandang huli, wala pa rin ako nagawa kundi tanggapin na lang ang tulong niya. Hindi ko lubos maisalarawan ang aking nadarama habang umaandar ang jeep na aking sinasakyan patungo sa bukid. Naawa ko kay Weng at sa sarili ko. Malapit na ako sa Kubo. Napalitan na ng excitement ang aking nadaramang lungkot para kay Weng. Nakakabingi ang kalampag ng dibdib ko. Masayang nagbabakas sakali na baka naroon na si Meg. Meg! Meg! Pagtawag ko sa kanya nung natanaw ko ng kubo. Pero walang sumagot sa aking pagtawag. Meg! Nandito na ako! Pero wala talagang sumasagot. Pinasok ko ang kubo pero wala rin si Meg. Inikot ko rin ang paligid ng kubo. Tingin na ng mga puntod kung may bakas itong nagpapahiwatig na may taong dumalaw doon. Pero halos natabunan na ito ng matataas na damo. Tanda na walang taong dumayo doon. Doon ako nalungkot. Napaiyak. Kahit ang talon na aming pinapaliguan ay wala rin pala tandaan na nagpunta ron si Meg. Kahit ang matayog na batong paborito niyang akyatin ay walang bakas na ipinakitang nagpunta si Meg doon. Wala na talaga akong magagawa, Meg. Alam mo na nasa isip mo. Kung sinadya mong hindi na bumalik dito, sana'y sumagi pa rin sa isip mo ang alaala ng isang taong nagmamahal sa'yo. At may isipan mong hanapin siya. Dito kung saan nagsimula ang lahat. Naghihintay kami mga mahal mo, Meg. Hihintayin ka namin. Ang paggaya ko sa huni ng ibon habang nasa tuktok ako ng malaking batong paboritong akyatin ni Meg. Bigla na lang kasi siyang pumasok sa isip ko. Nangarap lang na baka marinig niya iyon. Ngunit kagaya ng dati, nagsilipa rin ng mga ibon palayo sa aking kinaroroonan. Sarkastikong natawa na lang ako sa sarili ko. Hindi pa rin talaga ako matututo sa tinuro niya. Ngunit sa hindi inasahan, may bigla akong narinig na marunong na ako. May ibong sumagot sa tawag ko. Kaya sinagot ko rin ang pero mas lalo pa ako nagulat nung mula sa likuran ko ay may narinig akong kaluskos na mga tuyong dahon at sanga na tila naapakan ng mga paa. Nahinto ako, nag-freeze at nakiramdam. Bigla akong kinabahan na baka ang sanhi ng ingay na yun ay ang mga miyembro ng sindikatong patuloy na naghahanap kay Meg. Agad ring nahinto ang kaluskos. Di ko tuloy maiwasang mag-isip na huminto sila nang makita nila ako at nakatutok na ang kanilang mga baril sa ulo ko. Dahan-dahan ako lumingon sa kinaroroonan ng ingay at doon mas lalo pang lumakas at bumilis ang kalampag ng dibdib ko. Si Meg, siya palang sumagot sa tawag ko at ang mga apak niya ay ang sanhi ng ingay at kaluskos. Pistulan akong napako sa aking kinaroroonan, hindi makapaniwalang sa wakas. Makikita ko siyang muli. Nakakabingi ang kalampag ng dibdib ko at napatitig na lang ako sa kanya. Dala-dala niyang isang kulay gray na knapsack at ang suot niya ay ang itim na straight cut faded na pantalon at asul na t-shirt na binili ko para sa kanya. Maruming-marumi ang suot niya. Pero para sa akin, iyon na ang pinakamagandang anyo na nakita ko sa kanya. Nanatili lang siya nakatayo at nakaharap sa akin. Ang kanyang mukha ay malungkot na parang isang taong nabigo. Meg!
Salamat at bumalik ka na. Miss na kita, Meg. Dali-dali akong bumaba sa malaking bato. At na makalapit na ako sa kanya, yumakap ako ng mahigpit. May nakalimutan kasi ako eh. Biglang napawi ang ngiti sa aking mga labi. Para kasing biglang may isang matulis na bagay na tumusok sa puso ko nang malamang hindi pala ako ang dahilan ng kanyang pagbalik. Ha? Ano naman yun? Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ako. Ano? Ano bang nakalimutan mo dito? Ikaw, hindi kita matis eh. Mistulang lumulutang ako sa ulap sa sagot niya ngayon. Iyon ang pinakamasayang salita na narinig ko sa buong buhay ko. Tinitigan ko siya. Tinitigan din niya ako. Nagtitigan kami. At muli ay nagyakapan kami ng mahigpit. Miss na miss namin ang isa't isa. Parang pumayat ka yata. May sakit ka ba? Okay lang ako, ano ka ba? Hindi lang ako nakakatulog ng maayos kakaintay sa'yo. Hindi rin makakain. Nalulungkot sa kakaisip. Nag-iisip ng kung ano bang nangyayari na sa'yo. Pero ngayon nandito ka na. Basta palagi tayo magkasama. Masayang masaya na ako. Kinabukasan habang magkatabi kaming nakaupo sa tuktok ng mataas na batong paborito niyang upuan, may iminungkahi ako. Alam mo Meg, wala nang hadlang sa pagmamahal ko sa'yo. Tanggap na ni Weng na ikaw talagang mahal ko at sinusuportahan niya ako sa aking naging desisyon. Natahimik lang siya sa sinabi ko. Pero binasag kong katahimikan na yun ng isang tanong. Sabay sandal ng ulo ko sa kanyang balikat. Mahal mo ba ako, Meg? Pero hindi siya sumagot. Hinawakan lang ni Meg ang aking kamay at pagkatapos, hinugot mula sa isang kamay ko ang plauta at pinatugtog ang paborito niyang kanta. May konting kirot akong nadarama sa puso ko sa hindi niya pagsagot sa tanong ko. Hinangad ko kasing marinig sa mismong bibig niya ang salitang pagmamahal. Pero ang inisip ko na lang din ay ang mensahe na kanta ay ang siyang sagot sa aking tanong. Makahulugan, puno ng pag-asa, bagamat nababalot sa lungkot at hiwaga. Sinabayan ko na lang sa pagkanta ng lyrics ang pagpaplauta niya. Pagkatapos ay sinubukan din naming magpatugtog ng sabay sa plauta namin. Meg, napag-isipan kong ituloy na lang natin ang pag-alis dito at pumunta na lang tayo sa Leyte. Total, wala na rin naman ang mami ko eh. Itinakwil na rin ako ng stepfather ko. At si Weng, pinalaya niya na ako. Huwag ka mag-alala kasi ang lupang yun ay may laking 20 hektarya. Ancestral land na pag-aari ng nanay ko. Matagal nang nakapangalan sa akin ang titulo nun. Sariling atin na yun ang magiging mundo natin. Doon sa Leyte, magsimula tayong muli. Mag-aral ka. Habang ako naman ang nagmamanage sa lupain namin, hindi na tayo matutuntun doon ng mga sindikato sa lugar na yon. Malayang-malaya na tayo doon. Iiwan natin ang nanay at kapatid ko rito? Ganito na lang. Kapag matatag ng pamumuhay natin doon, kukunin natin sila at ililipat sa bagong Himalaya nila sa Leyte. Hindi naman siya kaagad nakasagot sa sinabi ko. Natahimik siya. Di ba pangarap mong makatapos sa pag-aaral? Di ba pangarap mong makahanap ng isang magandang trabaho? Oo. So, pahig ka na? Tinitigan naman niya ako at tumango siyang muli bilang pagsang-ayon sa suggestion ko. At sa gabing iyon, nagpakasaya ako. Alam ko yun ang simula ng aming pagbabagong buhay. Ang buhay na kasama siya. Ang buhay na inaasam-asam ko. Ang buhay kung saan sarili namin ang mundo. Alam kong handa na si Meg. Alam kong sa paglipat namin sa bagong lugar na iyon, hindi na siya mawawali sa akin pa. Parang isang katuparan ito sa mga nakasaad na minimiting pangarap sa liriko ng kantang paborito niya, ang A Time for Us. Sa isip ko, iyon na talaga. Iyon ang oras. Iyon ang tamang lugar para sa amin.
Sa gabing iyon, abala kami sa pag-aayos sa aming mga dadaling gamit. Abala sa pagpaplano sa aming mga gagawin. Ramdam ko ang excitement niya, ang nag-uumapaw na kaligayahan. Dadaling ko pala yung binigay mong tanim sa akin, Meg, ha? Dadaling ko doon sa Leyte. Ilalabas ko na siya sa paso. Palalayain ko na siya. Itatanim ko siya sa harap ng bahay natin doon. Sa magiging bahay natin. Para naman lumago siya, maging malaya. Kagaya ngayon. Kagaya ng pagmamahala natin. Tumango lang siya. Binitawan ng isang nakabibighaning ngiti. Meg, ipangako mo sa akin na hindi mo na akong iwang muli, ha? Ipangako mo. Pangako, Tob. Pangako. Hindi na kita iiwan. At ipinapangako ko rin sa iyo na hindi kita iiwan. Hindi kita bibitawan. Hindi kita pababayaan. Kahit ano man ang mangyari. Kahit kamatayan pang ahad lang. hindi kita pababayaan. Hinawakan ko ang kanyang kamay at inilapat iyon sa dibdib ko. Natulog kami sa gabing iyon na puno ng sigla, puno ng saya, puno ng pag-asa. Malakas ang buhos ng ulan nang magising kami kinabukasan. Tila iyon ang uri ng maagang pagbati sa amin ng kalikasan. Ramdam ko isa itong maswerteng araw kasi sabi nila kapag umuulan daw, ito ay nagpapahiwatig ng kasaganahan, ng kalayaan, ng bagong panimula. Sa isip ko, ito rin ay nagpapahiwatig na walang tutol ang tadhana sa aming plano sa buhay. Umupa na ang ulan nang makasakay na kami sa motorsiklo ko. Ako na nag-drive at si Meg nang nasa aking likuran. Palagi naman ganon. Ayaw niyang siya ang nagdadrive kapag kasama ako dahil mas tiwala siya sa akin. Motocross champion ba naman, idol? Eh di ikaw na. Ang palagi niyang binibiro sa akin. Habang umaandar ang motor, ramdam ko matinding kasiyahan ni Meg at syempre ako rin. Pareho kaming punong-puno na sigla, punong-puno na excitement. Misto lang kami mga ibong nakalaya mula sa aming mga kulungan, lumilipad sa langit. Masayang isinisigaw ang aming inaangking kalayaan. Nasa ganon kaming kasayahang tagpo ng biglang. Kulat akong napalingon sa aming likuran at nakita ko ang isang motor na humahabol sa amin. Tob, iligaw mo sila at bumalik na lang tayo. Ha? At bakit? Basta dalian mo. Bumalik tayo sa gubat. Okay. Ang taranta kong sagot at binilisan ko pa ang pagpapatakbo ng motor. Iniligaw ko ang mga tumutugi sa amin at nung hindi na sila nakasunod, tinumbo ko ang kabilang ruta patungo sa paanan ng bundok. Okay ka lang, Meg? Ang tanong ko habang pinapaypay ng motor namin ang kahabaan ng kalsada. Tob, palagi mong tatandaan na At naramdaman ko na lang ang buong bigat ng kanyang katawan na isinandal sa likuran ko. Ang kanyang mga kamay ay tila wala ng lakas na nakadantay sa aking hita. Hindi na niya naituloy pa ang kanyang sasabihin. Meg, ano pa yun? Ano yun? Pero hindi siya sumagot. Ano yun, Meg? Sumagot ka! Hindi ko maintindihan ang nakabibinging kalampag ng dibdib ko. Kung gaano ako kasaya sa pag-alis namin, ay siya namang takot at lungkot ang naramdaman ko sa mga oras na yon. Meg! Meg! Pero tahimik pa rin siya. Halos paliparin ko na lang ang motorsiklo ko sa sobrang bilis. Nung nakarating na kami sa paanan ng bundok at nakababa na ako ng motor, bigla na lang bumagsak si Meg sa damuhan.
Kinapa ko ang kanyang pulso at inalog ko pa ang kanyang katawan. Pero dun ko nakitang nabalot na pala siya ng sarili niyang dugo. Putlang-putla ng kanyang mukha at labi. At nakapikit na ang kanyang mga mata. Wala na siyang buhay. Meg! 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 Di ba nangako kang hindi mo iiwan? Meg! Bakit mo ko iniwan, Meg? Meg! Mahal na mahal kita, Meg. Mahal na mahal kita. Huwag mo ko iwan, Meg. Huwag na mo iwan. Meg. Meg. Huwag mo ko iwan, Meg. Please, please, please. Huwag mo ko iwan. Huwag mo ko iwan. Di ba pangako mo sa akin? Di mo ko iwan. Wala tayong iwanan, di ba, Meg? Meg. Meg, gumising ka. Gumising ka, Meg. Gumising ka. Huwag mo ko iwan, Meg. Meg. At para bang nanadya talaga ang panahon. Bumuhos ang malakas na ulan. Tila puputok ang aking baga sa lakas ng aking panagoy. Tila nadurog ang aking puso at napatid ang aking mga hininga sa tindi ng sakit na aking nadarama habang nakaupo ko sa damuhan. Yakap-yakap ko sa aking bisig ang walang buhay na katawan ni Meg na isinandal ko sa aking katawan. At lalo pang nadagdagan ng bigat at sakit ng aking kalooban nung mapansin ko ang daliri ni Meg na isinuot pala niya ang ibinigay kong singsing. Ang singsing na nagpapatunay na mahal niya rin ako. Nang naramdaman kong halos hindi ko na makayanan ang bigat ng aking kalooban, tumayo ako, tumingala sa langit. Ibinuhos ang buong lakas na aking makakaya na tila isang bulkan ang sumabog sa tindi ng aking galit at pagsigaw. Bakit? Bakit? At sinumbatan ko kung sino man ang nasa itaas na sa pakiwari ko'y nakatingin sa amin. Pinagtatawanan ng aming kalagayan at nais kong sagutin niya kung bakit niya iyon ginawa sa amin. Pero wala akong sagot na narinig. Sa oras na yon, nag-iisa na lang ako sa mundo. May mahigit na 30 minutos din akong umiiyak at nagsisigaw hanggang sa napagod ako. Kinarga ko sa aking mga bisig ang labi ni Meg patungo sa aming kubo. Hindi alintan ng malakas na pagbuhos ng ulan at ang basang-basa naming katawan. Sa loob ng kubo, inilatag ko ang walang buhay na katawan ni Meg. Pinaglamayan ko. At kagaya sa paglalamay niya sa labi ng kanyang ina, nag-iisa rin ako na walang ni isa mang taong nakakaalam. Wala ni isang taong dumamay. Wala ni isang taong nakakaintindi sa matinding sakit na nadarama ko. Pakiwari ko ay kaming dalawa lang talaga ni Meg ang namumuhay sa mundo. At sa pagpanaw niya ngayon, ako na lang ang naiwang mag-isang nainirahan dito. Humupa ang ulan nang matapos ko na ang paggawa ng hukay para sa libingan ni Meg. Ang hukay na iyon ay siya ring nasimulan ni Meg nung una siyang nabaril at dun ko siya nadatna na nakahiga. Hindi ko akalaing sadyang para sa kanya pala talaga ang ginawa niyang libingang iyon. Ibinalot ko sa isang banig na gamit-gamit namin sa pagtulog ang bangkay ni Meg. Inilatag ko muna ito sa gilid ng hukay. Inalisan ng balot. Pinagmasdan siya sa huling pagkakataon. Mistulan akong isang baliw na umiiyak, dumaraing, nagsisisigaw. Niyakap ko ang kanyang bangkay, hinalikan sa noo, at pagkatapos ay kinausap. Meg.
Paalam. Palagi mong tatandaan na mahal kita. At saan ka man naroon, sana makarating sa iyong pag-iinagpis at pagmamahal ko. Maraming salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Napakasakit na nawala ka sa akin. Pero kailangan ko tanggapin ang lahat ng maluwag sa kalooban kung ito man ang tinakda ng tadhana. Nangako kang hindi mo na ako lalayuan pa. Hindi mo iiwan. Pero masakit man sa kalooban. Pilit kong iintindi nito. Ang mahalaga sa huling sandali ng buhay mo, nangako ko pa rin. Hindi mo man ito natupad. Alam ko namang hindi mo ito kagustuhan eh. Mahal na mahal kita, Meg. Ahamakin ko ang lahat para sa iyo. Kung papipiliin man ako ng isa pang buhay, gusto ko ikaw pa rin ang makasama ko. Ikaw pa rin ang mamahalin ko. Sa kabila ng hirap, sa kabila ng pagdurusa, sa kabila ng mga pagsubok, haharapin ko ang lahat ng iyon. Kahit itakwil pa ako ng buong sanlibutan, kahit kalabanin pa ako ng buong mundo, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Walang hanggan ang pagmamahal ko sa iyo, Meg. At kahit kamatayan ay hindi kayang hadlangan ito. Sa kabilang buhay, susundan kita. Hanapin at patuloy na mamahalin. Bago ko tinambakan ng hukay niya ng lupa, pinatugtog ko ang plauta, ang paborito niya kanta. Kahit nagsipatakan ng mga luha ko, kahit hindi ko masyado makuha ang tamang tunog, ipinagpatuloy ko pa rin ang pagtugtog. Pagkatapos, kinanta ko ang liriko. Noon ko naramdaman ang bagsik ng kahulugan ng bawat kataga na iyon. Walang mapagsidlan ng matinding sakit na naramdaman ng puso ko noon. Pagkatapos ng kanta ko, isiningit ko sa kanyang kamay ang plauta. Meg, baunin mo ang isa nitong plauta para kahit saan ka man naroon, matugtog mo pa rin ang paborito mong musika. At kapag nakita na tayo, tutugtugan mo rin ako. Aalagaan ko ang isang kapares nito na ibinigay mo sa akin. Sa oras na nangungulila ako sa iyo, ito rin ang tutugtugin ko. Sana kapag nakita mo akong tumutugtog, sabayan mo rin ako. Kahit sa ganang paraan maramdaman kita. Nang narinig kong ingay, tila nananadya mga ibon na magparinig ng kanilang tawag. Napatingala ako. Nakita kong iilan sa kanila na dumapo sa malapit sa sanga sa aking kinatatayuan. Hindi ko tuloy maiwasang magtanong sa isip kung alam pa ng mga ibon na ang iniliping ko ay ang kanilang kaibigang palaging tumatawag sa kanila. Hindi ko maiwasang hindi manumbalik sa alaala ko ang pagtuturo ni Meg sa akin sa kanilang pagtawag. Sumagot rin ako. Inaasahan kong lilipad sila palayo, pero hindi nila ginawa. At mas nadagdagan pa silang dumapo sa malalapit na sanga at nakatingin sa aking kinatatayuan. Ang sigaw kong muli, at sa pagtawag ko ngayon,
Hindi lang sila nadagdagan, kundi sumagot pa. Binitawan ko na lang isang malalim na buntong hininga. Natuto rin ako. Ang bulong ko sa sarili. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Meg na matututo rin daw ako balang araw. Siguro dahil iyon ang epekto ng aking pag-iyak. Kung kaya ay may bumara sa aking lalamunan at nakuha ko ang tamang tono. Binitawan ko ang isang ngiting ilaw at tiningnan ng nakabalot na bangkay ni Meg. Sobrang ironic, di ba? Natuto ako sa mismong araw kung kailan kita ililibing. Dahan-dahan kong ibinaba ang bangkay ni Meg sa hukay. Pagkatapos, kinuha ko ang pala, tinakpan ng kanyang puntod. Ngayon alam ko na ang pakiramdam na naglilibing ka na mahal sa buhay. Ang saklap pala talaga kapag ikaw ang nagpapala ng libingan para sa taong mahal mo, no? Paalam, Meg. Paalam sa'yo. Huwag mo kalilimutang mahal na mahal kita. Hanggang sa pagkikita natin. Inilatag ko sa ibabaw ng kanyang puntod ang ginawa kong krus na kahoy na inukitan ko ng Meg, rest in peace. May 13, 2012. Dear Meg, 3 linggo na simula nung iniwan mo ako. Naisipan kong isulat ang ating kwento. Gusto kong kahit wala na tayo sa mundong ito, may makapulot sa aking sinulat. At kung sino man siya, malalaman niya kung gaano kita kamahal. Na kahit sa gitna ng kasukalang ito, may isang tagong pagmamahalan na pilit lumalaban at naninindigan hanggang sa kauli-ulihang sandali ng kanilang buhay. Ang hirap kasi na wala ka na. Wala akong makausap. Kaya naisipan kong gumawa na lang ng diary. Para dito ko isusulat ang mga mensahe ng aking paghihinagpis at pananapik sa'yo. Kanina pala lumuwas ako ng bayan. Bumili ng kaunting mga gamit at supply. Bumili rin ako ng maraming papel para pagsulatan ko sa kwento natin. At ayun nga, nasimulan ko na ang pagsusulat. Alam mo, sa pagbaba ko kanina, may narinig akong usap-usapan tungkol sa pagtakip sa mga miyembro ng sindikato sa lugar natin. At eto pa, hinahanap ka ngayon ng mga tauhan ng Department of Justice. Bibigyan ka raw nila ng pabuhay at witness protection dahil sa matapang mong pagbunyag sa mga malalaking tao sa sindikato. Medyo sumama lang ng konti ang loob ko at nadagdagan pa ang aking nadaramang lungkot. Kasi ba naman, nadakip nga ang mga miyembro ng sindikato pero sa mismong araw pa matapos kanilang mabaril. Kung nagkataong nauna lang sana ang paghuli sa kanila, bago ka pa nabaril. Buhay ka pa sana hanggang ngayon. Huli na ang kanilang pabuya. Wala nang silbi ang kanilang sinasabing witness protection. Kaya hindi nila ako nagsalita. Umuwi ako mas lalo pang bumigat ang kalooban ko. Anong klaseng witness protection pang ibibigay nila sa taong nasa ilalim na ng hukay, di ba? Paano pa matatanggap ang kanilang sinasabing pabuya kung wala nang taong bibigyan na nila nito? Nang saklap lang, naitanong ko tuloy sa sarili ko kung bakit pati ang pagkakataon ipinagkait din niya ang ating kaligayahan. May 14, 2012. Dear Meg, nasa pang-8 pahina na ako sa pagsusulat sa ating kwento. Sana matapos ko ito sa loob ng 1 linggo.
Kapag natapos ko na ito, ilalagay ko ito sa isang plastic para hindi mabasa ng ulan. Para hindi masira, di ba? At sana kung sino man na makakita nito, alagaan niya ang kwento natin at itago. May 15, 2012. Dear Meg, sa sobrang pagkainip ko ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin, kung sinong kakausapin. Palagi kitang iniisip. Palagi kong naalala ang mga araw natin dito sa bukid. Mabuti na lang talaga. Tinuruan mo akong tumugtog ng plauta. Ito na lang ang aking ginagawa kapag ganyang inaatake ako ng matinding pangungulila sa'yo. Natuto na pala akong tumawag sa mga ibon. At alam mo ba kung kailan lang ako natuto? Nung inilibing kita. Ang saklap lang. Kung kailan wala ka na, saka pa ako natuto. Pero okay lang yun. Kahit papano, lumalapit na mga ibon kapag tinatawag ko sila. May mga kasama na rin ako kapag nalulungkot ako. Totoo nga pala kanina. Sinimulan ko na ang paggawa ng hukay. Pasensya ka na ha. Hindi ko sinabi sa'yo. May cancer ako, Meg. Gumaling lang ako nitong taon bago pa man nag-cruise ang landas natin. Tinanggal ko ang isang kidney ko kung saan dumapo ang cancer. Pero nitong nakaraan, nalaman kong bumalik ang cancer. Sa kabilang kidney naman at gumapang na ang cancer cell sa iba ko pang internal organs. Ayon sa resulta, malala ng kalagayan ko. Halos lahat ng internal organs ko ay naapektuhan na. Pati ang baga ko. Kaya yung pag-ubo ko dati, tumindi na siya ngayon. At minsan nagsusuka na ako ng dugo. Noong araw na inilibing ang mami ko at ibinigay sa akin ni Weng ang credit card niya, nagpatingin ako sa doktor. Namamayat kasi ako. Nangihina at ubo ng ubo. Alam kong nagduda si Weng sa kalusugan ko kung kaya niya naisipang ibigay ang credit card niya. Nung binalikan ko ang resulta ng medical, iyan ang nakumpirma ng mga doktor. Nung araw na aalis na sana tayo patungong Leyte, ramdam ko na pangihina ako nun, Meg. Kung kayo napansin ko, nag-uubo na ako nun. Pasensya ka na, hindi ko pinalam sa'yo. Ayaw ko kasi mag-alala ka eh. Gusto ko rin magpasalamat kay Weng sa sobrang kabaitan niya. Nagsinungaling kasi ako nung nagpaalam ako sa kanya na susundan kita sa Malaysia. Sinabi niyang magpatingin muna ako sa doktor at kung manumbalik ang sakit ko, hindi na ako tutuloy. Hindi ko sinabi sa kanya ang totoo kasi nung sinabi ng doktor na may daning na ang buhay ko, mamamatay rin naman ako kung kaya ay lalo pa ako nagpursige na mahanap ka at makapiling bago man lang ako bawian ng buhay. May 16, 2012. Dear Meg, malapit ko nang matapos ang kwento natin. At ang ginawa kong hukay katabi ng sayo, malalim na rin. Nabuksan ko nga pala yung cellphone kanina, yung ibinigay ko sa'yo. Mabuti na lang at may dala akong extra na battery. Ikaw ha, may tinatago ka pala. Pero alam mo, tuwang-tuwa ako sa pag-amin mo sa bidyong iyon. Sobrang kinilig talaga ako. Kasi ngayon ko lang nalaman ang lahat. Na ito, bubuksan ko lang yung video na ginawa mo. Nasa taas ka ng bato nun, nakaupo. Una, inirecord mo lang ang pagpaplauto mo sa paborito mong kanta. Ang sabi mo pa, bago mo tinugtog iyon, inaalay mo yun para sa akin, para sa atin. At ang mga kataga at kahulugan ng kantang iyon ay para mga pangarap na rin natin. Pagkatapos, binidyohan mo na ang sarili mo habang nagsasalita sa iyong pag-amin.
Ito nga sinabi mo eh. Tob, may aminin ako sa'yo. Noon pa mang high school ako, kilala na kita. Idol na kita. Sa pagmumotor mo, palagi akong nanonood sa karera mo. At nung nag-champion ka, doon ako nagka-interes sa motor. Nainggit ako sa'yo. Nangarap na sana maging kagaya ko sa'yo. Magaling sa pagmumotor. Kahit hindi na yung kasikatan at kapugian mo, basta magaling lang sana akong magmotor. Alam mo, sa pagkabaliw ko sa pag-iidolo ko sa'yo noon, nangarap ako na sana makilala kita, maging kaibigan. Ganyan kita ka-idol. Para akong mababaliw no sa kakaisip at sa paghanga ko sa'yo. Masaya ako kapag nakikita kita. Bagamat may lungkot din ako nadarama sa sarili. Yung bang inggit na, hayan, mayaman ka tapos ako, mahirap lang at hindi kayang abutin ang narating mo. Pero tanggap ko naman. Kasi sa buhay, may mga taong isinilang na sadyang maswerte. At may mga tao rin katulad ko na parang itinakwil ng tadhana. Dahil sa pagkabaliw ko sa motorsiklo, ikaw ang tinutukoy kong crush ko nung high school. At nung oras na mang-hold up ako, hindi ko alam kung saan siya pa ako mang-hold up. Pero nung nakita kita at ang girlfriend mo na pumasok sa shop ninyo, saka ko naisip na sundan kita at doon na rin mang-hold up. Na-idol kasi kita kung kaya napili kong hold up ang shop mo. At yung pagdala ko sa'yo sa gupat, sinadya ko talaga yon. Ang tagal ko na kayo nangarap na makasakay sa ganong klase ng motor mo. At idol ko pang nagdadrive sa akin. Kaya parang masaya rin ang pang-hold up ko ngayon. Sensya ka na hindi ko inamin na nahiya kasi ako. Kaya dito ko na lang pinadaan sa cellphone mo. Pasensya na muli. Meg. Tawa ako ng tawa sa mga sinabi mong yon. At tungkol naman sa pang-hold up mo, salamat din kasi doon kita nakilala. Wala akong pinagsisisihan sa buhay. Kahit pa ibalik muli ang tadhana ang nakaraan sa mismong oras bago ma-hold up. Mas lalo pa akong tutungo sa shop kasi alam kong hold upin mo pala ako at i-hostage mo pa ako sa gubat. Pero seryoso, kahit mahirap ang buhay na pinili ko sa piling mo, pero masaya naman ako kasi nga mahal na mahal kita. Ang sabi nga nila, kahit mahirap ang buhay, wala tayong karapatang magreklamo. Hanapin na lang natin ang mga bagay na makakapagdulot sa atin ng saya at inspirasyon. At ituloy lang ito. At sa buhay ko, ikaw ang nagbigay sa akin ng ipayong saya at inspirasyon na iyon. Kaya sa kabila ng hirap, napakasarap pa rin mabuhay. Naging mas makulay ang mundo ko dahil sa iyo yun. At ikaw din sa side mo, di ba? Natupad ang pangarap mo na makilala ang idol mo. At hindi lang nakilala, naging kaibigan pa. At ngayon, nag-iisang nagmamay-ari ng puso niya. Sumay ka naman dyan. Yung cute na smile mo. May 17, 2012. Dear Meg, natapos ko na rin ang kwento natin. Draft pa lang pero i-review ko lang at palitan ng mga pahinang dapat ayusin ng pagkakasulat at pagkakalahad. Baka rin may mga nakalimutan pa ako mga eksena. May mga pangyayaring dapat isali. At alam mo ba ang pamagat? Si Meg at ang tawag ng mga ibon. Alam ko magugustuhan mo yan. Paano naman kasi? Tinuruan mo akong magtawag ng mga ibon. Ang masaklap lang, natuto ako sa panahon na wala ka na. Bukas pagkatapos kong ma-review ang kwento, nakasilid na ito sa isang plastic. Itatago ko ito sa lagayan natin ng mga damit. Tatapusin ko ito sa araw din na ito. May 18, 2012.
Dear Meg, natapos ko na rin ang kwento sa wakas at naitago ko na siya sa ating cabinet. Itong araw naman na ito, pipilitin kong tapusin ang hukay. Masaya pala ako ngayon, Meg. Alam mo ba kung bakit? Kasi sa paghahanap ko kanina ng lugar na mapagtataguan ko sa kwento na sinulat ko, nakita ko ang isang nakatuping papel sa isang cabinet na natakpan ng mga lumang papel. At may isinulat ka. Walang pangalan pero alam ko para sa akin yon. At ang sinabi mo doon, Pasensya ka na. Hindi ko masabi-sabi sa'yo ng personal. Mahirap kasing tanggapin na ang isang lalaking katulad ko ay nagkaroon ng pagtingin sa isang lalaking katulad mo. At isa pa, may pananagutan ka sa babaeng nagmamahal at umaasa sa'yo. Nalilito ako, naiinis sa sarili ko. Nung sinagip mo ang buhay ko, inilagaan, dinamayan sa panahong inakala kong nag-iisa na lang ako sa mundo. Doon lalong nagsimula ang paghanga ko sa'yo. Sa panahong yun, naroon ka sa tabi ko. Hindi ka lumayo sa piling ko. Ipinakita mo sa akin na sa kabila ng lahat, may isang tao pa rin nakakaintindi sa kalagayan ko. Handang magbigay sa akin ng lakas at pag-asa. Hindi mo alam, sobrang nagustuhan ko iyon. Utang ko sa iyo ang buhay ko at labis ako nagpapasalamat sa kabutihan at pagmamahal mo. Pero may malaking hadlang. Hindi ako ang taong nararapat para sa iyo. Kung kaya lihim na susuklian ko na lang ang pagmamahal mo dito sa puso ko. Mahal kita pero ayaw kong sabihin sa iyo yun. Ayaw kong maging mahirap ang lahat para sa iyo. Kaya kahit mapatid na ang paghinga ko, kahit maubos na ang dugong dumadaloy sa katawan ko, patuloy pa rin kitang mamahalin ng palihim. sobrang saya ko ng mga oras na yon. Kasi yun ang pinakaunang salitang nalaman ko mula sa iyo na mahal mo rin ako. Pero naiyak din ako sa sobrang tuwa at sa sobrang lungkot din dahil huli na nang malaman ko ang mga ito. May 19, 2012. Dear Meg, malapit ko nang matapos ang hukay sa tabi ng puntot ko. Sana bukas, kung hindi uulan, matatapos ko na yon. Tamang-tama, sobrang pagod na ako. Nahihirapan na rin ako huminga. Hindi ko na halos makayanan pa ang pagtayo. Pero okay lang. Huwag kang mag-alala, kaya ko pa naman ang sarili ko. Kapag natapos ko na yon, doon ako matutulog sa hukay. Malay mo, hindi na ako magising kinabukasan. Ayaw ko ng ganun. Gusto ko kahit sa huling sandali ng buhay ko, katabi pa rin kita. May 20, 2012. Dear Meg, hindi ko na natapos ang hukay. Nagpahinga ako dahil nahihilo ako at halos hindi na ako makahinga. Pero kapag may oras pa ako mamaya, itutuloy ko ang paghukay. Totoo nga pala, tungkol sa kahoy na ibinigay mo sa akin. Tatanggalin ko na siya sa paso at itatanim sa gitna ng puntod natin. Di ba sabi mo, ang kahoy na yun ang pag-ibig ko? At kung bakit hindi siya makalago at makatubo ay dahil hindi tumalaya. Dahil ang mga ugat niya ay naharangan ng paso. Pues lalaya na siya, Meg. At malapit na. At sa tuluyan niyang paglaya, ang mga ugat niya mismo magsusutlong sa ating mga libingan, sa ating mga labi, sa ating pagmamahalan. At hindi na tayo maghihiwalay pa. Kaya saan ka man naroroon ngayon, malapit na kitang masundan dyan.
matutupad na ang pangako mo sa akin na hindi mo na ako iiwan pa. Wala lang, masaya lang ako. Ramdam ko na kasi na malapit na. At sobrang miss na kita. May 21, 2012. Dear Meg, natapos ko ng hukay at kanina pala nakahanap ako ng itatakip. Alangan namang ako na nga ang ililibing sa hukay tapos ako pa rin ang magtatambak ng lupa para sa sarili ko, di ba? Mahirap kaya yun. At kung hindi ko naman takpan baka kainin ng mga hayop ang katawan ko. Ang sakit siguro nun. Joke yun, ngiti ka naman dyan kung nasan ka man. Ay, yung itatakip po. Isang malapad na pinagtagpi-tagping kawayan ang nahanap ko. Yun na lang gagamitin kong pantakip sa hukay ko. Magaan lang naman yun kaya kayang-kaya kong hilahin yun. Natapos ko na rin pala ang ginawa kong krus na kahoy na ilalagay ko sa ibabaw ng takip ng puntod ko. Inukit ko ang mga salitang, Tob, rest in peace. Weird nga lang, yun bang feeling na alam mong mamamatay ka na tapos ayan, gumagawa ka ng krus para sa sarili mong puntod. Siguro sa buong mundo, ako lang ang tanging nakagawa ng ganun. Alam mo, maswerte ka pa rin kasi iniwan mo ako. May nagtambak sa libingan mo. May gumawa ng krus at may naglamay pa. Pero ako, sariling sikap na lang. Pero okay lang yun. Mahal naman kita eh. Pero alam mo, Meg, ngayon ko lang naintindihan kung bakit una kang lumisan sa mundo. Kung bakit una kang kinuha ng tadhana. Kasi alam niya, lilisan din naman ako, tiiwan kita. At alam niya sigurong mas mahihirapan ka kaya inuna ka niya. Kasi siguro alam niya sa pagkamatay ng nanay at kapatid mo, nawalan ka na ng pag-asang mabuhay. Kaya ako nagkataong akong unang nawala. Di lalo ka lang nasaktan, di ba? Kasi nabubuhay ka nga. Pero may 3 puntod naman sa likod ng kubo mo. Ang mga mahal mo sa buhay na iniwan ka. Kaya ngayon naintindihan ko na. Naintindihan ko na ang lahat ngayon, Meg. Alam ko na kung bakit. Tama nga sinabi nila na ang lahat ng mga pangyayari sa buhay ay may dahilan. May katuturan. Minsan, hindi lang natin naintindihan ang mga masasaklap na pangyayari sa buhay natin pero pagdating pala ng takdang araw, kung susuriing mabuti ang mga pinagdaanan natin, mamumulat din ang ating kaisipan. Ngayon, wala na akong hinanakit sa mundo. Mapayapa na akong lilisanin ng mundo. Kaya, wait ka lang dyan. Konting oras na lang. Makikita na tayo, Meg. May 22, 2012. Dear Meg, naubusan na ako ng pagkain. Hindi na ako makababa pa ng bayan dahil halos wala na akong lakas para tumayo. Bumalikwas na lang ako para magsulat sa iyo. Magpaalam na sa wakas, malapit na talaga tayo makita. Naalala ko pala ang sinabi mo na kapag naghihingalo na ang isang tao, susundin siya ng mahal niya sa buhay.
na nauna ng pumanaw. Di ba naikwento mo tungkol sa nanay mo? Ang sabi ng nurse sa'yo. Nabanggit pa niya ang pangalan ni Mark nung naghihingalo na siya. Ako rin pa, Meg. Susunduin mo. Kasi excited na ako makita ka. Ano na kayang itsura mo ngayong multo ka na? Sigurado, napakagwapo mong multo. Tawa naman dyan, oh. Ang isusot ko pala sa burol ko ay yung pantalon na gamit ko nung hinold up mo ako. At ang pangitaas ay yung t-shirt na binili ko para sa'yo na isinuot mo rin pagdating mo galing Malaysia. Yung kulay asul. Magdadala na rin ako ng kumot para italokbong ko sa aking katawan para hindi ako lamikin mamaya. Yung kumot na palagi ginagamit nating dalawa. Kaya kahit papaano, kapag lisanin na ng kaluluwa ko ang katawan ko, nakapalot pa rin ito. At oo nga pala, tinanggal ko na ang puno sa paso kanina lang. Itinanim ko na siya sa gitna ng mga hukay natin. Malaya na siya, Meg. At malaya na rin ang pag-ibig ko sa'yo. Meg, hinang-hina na talaga ako. Kailan mo ba ako susunduin? Naghihintay lang ako. May 23, 2012, umaga. Dear Meg, ramdam kong wala na akong lakas. Mamaya doon na ako matutulog sa hukay ko. Nanginginig na ako at natutuwal kapag tumatayo. Ang pendant mo palang iniwan sa akin, isusuot ko ito hanggang sa hukay ko. Pasensya na. Bigo akong mahanap yung tatay mo. Ipinagkait sa akin ang lakas at pagkakataong mahanap siya. Pagkakataon nga naman, oh. Palagi na lang ganyan. Kaya sorry, Mega. Hindi ko na natupad ang pangako ko sa'yo. Sana kahit huli na lahat ay sumulpot pa rin ang ama mo. Magpakilala sa'yo at masagot niya mga katanungan mo. May 23, 2012, gabi. Dear Meg, ito na siguro ang huling sulat ko sa'yo. Sa hukay na ako matutulog at ilalagay ko na rin ang diary kong ito sa plastic at ipapasok sa cabinet. Kasama ang kwentong una kong natapos. Gusto kong sabihin sa'yo bago dumating ang huli kong hininga na mahal kita. Walang sapat na salitang maaaring ilarawan sa pagmamahal ko sa'yo, Meg. Ang pagmamahal ko ay walang hangganan, walang katapusan. At kahit sa kabilang buhay, ipagpapatuloy ko ang pagmamahal sa'yo. Susundan kita ron. At doon na natin itutuloy ang naudlot natin pagmamahalan. Malapit na ang takdang oras, Meg. Matutupad na ang ating pangarap na sinasabi sa kanta. Meg, handa na ako. Sunduin mo na ako.
Balita ngayong Disyembre 19, taong 2015, nang ma-feature sa mga pahayagan, TV, radyo at maging sa social sites ang kakaiba pero makabagbag damdaming kwento ng pag-iibigan ni na Meg at Tob. Maraming humanga sa kanilang wagas na pagmamahalan at may isang misteryong ngayon lamang nahanapan ng kasagutan. Ang tunay na ama ni Meg ay siya ring stepdad ni Tob. Nalaman ito sa pamamagitan ng kwintas na nakita sa ibabaw ng mga labi ni Tob. At kaugnay sa balitang yan, natunto na rin ang lugar kung saan ngayon nakatira ang dating kasintahan ni Tob na si Weng. Sa loob ng isang kumbento, pinili niyang isara ang kanyang puso para ipuhos ang natitirang buhay sa pagiging madre. Headline bukas ngayon ang broadcast. Sinagot na ang katanungan ni Meg sa kanyang ama kung bakit sila pinabayaan ito. Ako man ay nasaktan. Hindi mo alam kung gaano katindi ang paghahanap ko sa inyo ng kapatid mo. Walang araw o gabi na lumipas na hindi ko pinapangarap na mahanap kayo at makapiling. Pero iba ang plano ng tadhana para sa atin. Siya lang ang may kasagutan kung bakit ang mga landas ninyo nito pang nag-cruise, imbis na ang landas natin. At dito nagtatapos ang kakaibang kwento ng pag-ibig na umusbong sa gitna ng gubat. Isang pag-ibig na hindi inaasahan, pero naging santuwaryo ng dalawang puso. Minsan, sa mga lugar na akala natin ay puno lamang ng panganib at lungkot, doon pa pala natin matatagpuan ang taong magbibigay kahulugan sa ating buhay. At tulad ng ipinakita sa kwentong ito, ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusunod sa mga hangganan sa itinakda ng mundo. Pero bago tayo magpaalam, nais ko lamang magpasalamat sa napakagandang kwentong ito na isinulat ni Sir Michael Yuha. At syempre, salamat din sa inyong lahat na patuloy na nakikinig at sumusuporta sa mga kwento dito sa aking channel. And again, meron na naman po tayong papremyo na courtesy of Sir Michael Yuha sa pinakamagandang comment na mababasa namin sa comment section. So mag-iwan na po kayo ng pinaka-the best ninyong masasabi sa kwentong ito. Kung ano bang naramdaman nyo, naluha ba kayo, naiyak or nagalit, ganun. Basta i-comment nyo lang yung mga naaramdaman nyo. Pipili kami ng 3 mananalo. Siyempre ang mananalo dito yung pinakamagandang comment, meron pong price na 300 pesos worth of GCash. Sa second prize naman po is 200. Sa pangatlo naman po is 100 pesos. Pipili po kami ng mga comments sa unang part at dito sa finale. I-announce po namin yung mananalo sa Facebook page ko at sa community tab po nitong YouTube ko. And once na makita nyo po yung pangalan nyo sa mga nanalo, i-PM nyo po ako sa page ko or sa mismong FB account ko. So yun lamang po, maraming salamat po sa suporta. Hanggang sa susunod nating kwento. Bye-bye!